So ayan po, andito na tayo sa ating destinasyon na kaharap ng church, ang ating paglalatagan kay Ma'am Gabs Mix Vlog mga kabrid. So ayan o. So ayan mga kabrid, so isang mapagpalang araw sa inyong lahat yan mga kabrid. Ito po si GPC Backyard at ang iyo pong nakikita ay isang uri ng paglalathalang premiere na rides vlog mga kabrid nyo. Mostly yung ating pang araw-araw na ginagawa during weekdays mga kabrid. Ang laman po ng video na ito mga kabrid ay ang paghahatid natin sa ating may bahay sa kanyang trabaho for the daily live videos mga kabrid for weekend. Sa weekend po, unless na may mga events, ito po ang pang araw-araw na ginagawa natin. So sa isang araw si GPC po ay naghahatid sa school early in the morning mga kabrid, madilim pa. Tapos pagbalik natin, asikaso naman sa ating anak para sa paghatid niya sa school, and then after that sundo ulit kay Gab sa school, pabalik ng bahay, and after that pahinga konti, sundo naman sa ating anak sa kanyang school mga kabrid. So daily tayong pag weekdays, si GPC po ay halos isa sa aalis para paghatid, babalik, hahatid na naman sa anak, apat na mikos-mikos sa sa ating motor mga kabrid. So kailangan na nasasanay na tayo sa ating nami-maintain natin yan dahil sa disiplina natin sa pagmamaniho mga kabrid. Ang disiplina sa pagmamaniho ay napakahalaga po, lalo na sa mga kagaya ko pong araw-araw halos nagamikos-mikos dito sa ating motor mga kabrid sa kalsada. Marcos Highway po ito, and then mostly halo-halo po ang sasakyan. May bus, may truck, mayroong kung ano-ano dyan mga kabrid. Minsan mayroon tayong nakaka-enkwentro or nakakasalamuhang undisciplined na mga rider. So dahil tayo ang medyo mas nakakaunawa, hindi natin masyadong pinapatulan ang mga maiiksi ang pasensya sa kalsada, mga mainitin ang ulo sa kalsada. Lagi tayong nakapokus, and syempre kailangan alerto ka po sa ganito. In at the moment mga kabrid, pag medyo pabaya ka sa mga alertness mo sa pagmamaniho mga kabrid, walang mangyari sa iyo. So ito mostly yung ating motor mga kabrid is 6 years na tayong ganito, araw-araw ganito. 6 years ng paano-ano mga kabrid ang ating motor. So salamat na lang din sa ating may taas mga kabrid, dahil hindi pa naman tayo nakakaranas ng mga yung bang mga hindi maganda, yung tipong hindi mo talaga gustong mangyari. So sa 6 na taon mga kabrid, 5 years and more of that, naging safe naman po tayo sa pang-araw-araw nating paggaganito mga kabrid. So salamat pa rin sa ating may bahay na si Ma'am Gabs Mix Vlog sa patuloy na natin pagiging pang-araw-araw nating pasahero. Pasahero na may kasamang minsan nagamotor-motor tayo, minsan mayroong nagaano sa atin sa likod pa, nagayaw-yaw ba. So minsan okay lang. Ang importante mga kabrid, lagi mong pag nagmamaniho ka, kailangan nakapokus ka dyan sa daan na yan. So first and foremost mga kabrid, lagi mong ilalagay sa isipan mo na kahit Sniper 1564 yan ang dala mo mga kabrid, ang kalsada pong iyong tinatakbuhan is hindi po racetrack mga kabrid. Lagi mong itatatak sa isip mo na hindi yan na racetrack. Kung hindi pwede dyan magpatakbo-takbo ng mga sumpit-sumpit ba mga kabrid. Lagi mong irerespeto ang kapwa mo dyan, dahil hindi ho yan karirahan mga kabrid. Kung talagang mahilig kang mga rira, adong ka sa sa racetrack mga kabrid. Pero kung dito sa kalsada, huwag mong gawin yan at hindi lang ikaw ang madidisgrasya ba, or hindi lang ikaw ang madadamage pag paspasiro ka mga kabrid. Nakakadamay ka pa. Yung kayabangan mo mga kabrid, makakapirwisyo pa ng iba mga kabrid. So kailangan talaga disiplina, pasensya, disiplina. Yan ang magiging outcome niya sa iyong buhay pagmamaniho is mahaba-haba mga kabrid. Pag pasensyoso ka, takbong pogi ka lang, pag nakita mong solo-solo ka sa daan, ayan, magpaspas ka. Kung kailangan mong ilulugar mo
yung skill mo, kung talagang ano ka, ilulugar mo siya, lagi mong iisipin na ako, napakahirap ng buhay sa hospital mga kabrid, dahil po si GPC Backyard ay nakaranas po dahil dun po sa pagmumotor. So talagang hindi ko gusto ang ambience ng hospital mga kabrid, dahil lang sa ganitong kayabangan ba. So danas na natin yan, kaya sabi ko dahan-dahan lang, kasi mahirap magpagaling ng nabaling buto mga kabrid dahil sa pagmamaliho. Mahirap magpagaling ng ilang bisis kang siniminto ang paa, kulang na lang isa lagyan ng antena ang paa mo. Mahirap at hindi rin kagandahan at hindi rin nakakatuwa ang sakit ng isang nabaling buto dahil sa pagmamaniho. So itong sinishare ko po sa inyo mga kabrid, sa pagmamaniho, laging yung disgrasya ba, one single snap lang sa pagmamaniho, wala na, goodbye Philippines na sinasabi. Maswerte ka pa kung ano lang ang ano mo. So hindi natin masabi din ang disgrasya, kasi hindi man natin yan kagustuhan at hindi mo maasahan yan, pero mas maigi pa rin mga kabrid na ang katiwasayan ng iyong buhay ay nagsisimula mismo sa sarili mo. Kung disgrasya yan, hindi mo na talaga maiwasan yan, pero mas maigiging mabagal ka lang po magpatakbo mga kabrid. So dito mga kabrid, dumaan na kami po sa sa isang subdivision. So itong sinishare ko mga kabrid na medyo sad part ng isang dark side na sinasabi, yung masamang side ng pagmamaniho. Maganda magmaniho mga kabrid, napakasarap magmaniho. Sa totoo lang, lalo na sa motor, napakasarap magmaniho ng motor pag nasa maayos kang kalagayan mga kabrid. Pag nasa maayos ang kalsada, napaka chillax, napakalakas din makatanggal ng stress ang pagmamaniho mga kabrid. Pero on the other hand, pag yung mga disgrasya or paspasiro ka or palaaway ka mga kabrid, isa ito sa mga worst mga kabrid. Huwag mong pipiliin ang isang ang hilig sa pagmamaniho kung medyo hindi ka pasensyoso, mainitin ang ulo mo, tapos medyo basag ulo mga kabrid. Huwag mo pong pipiliin ang pagmamaniho mga kabrid. Hindi ho tatagal ang iyong life pag mga ganito mga kabrid. So this is for advice mga kabrid sa mga kapwa ko nagmamaniho, sa kapwa ko rider mga kabrid. Masarap pa rin magmaniho ng sakto lang. Masarap pa rin magmaniho ng kung gusto mo maging mabilis magmaniho mga kabrid, kagaya ko, umuwi ka ng Bicol solo, mag solo ride ka doon wala kang iisipin na kasama. Doon mo talaga maibibitaw yung talagang kahanginan mo o kayabangan mo sa pagmamaniho. Yun pag uwi ko doon ko talaga nasubukan maano ka ba GPC, talagang mayabang ka ba sa pagmamaniho, o suluhin mo yung Bicol, yan ka mag-isip kung anong bilis ang gusto mo mga kabrid. So doon hindi naman masama mga kabrid yung paspasero mga kabrid. Para sa akin ba, ilalagay mo lang din siya sa lugar mga kabrid. Ilalagay mo rin din lahat naman ng bagay. Pag sumobra at hindi nasa lugar is antimano yan, mali yan. Kahit yung kabaitan mo or kabaitan ng sa tao, pag wala po sa lugar yan, antimano, hindi naman po yan hindi naman po maganda yan mga kabrid. So ganun lang, kailangan talaga yung antimano, disiplina sa pagmamaniho. Yung mga bagay-bagay dapat nasa lugar, pasensya, hindi rin naman nila gusto yan. Minsan nabubunggo kami ni Gabs, minsan babangga kami minsan, pero kailangan talaga maluwag ka sa ibang tao, maluwag ka sa kamalian ng iba mga kabrid. Marunong kang magpasensya agad-agad. Kailangan by the critical situation and critical thinking, lagi mong unawain ang kalagayan ng iba. So ayun malapit na tayo mga kabrid. Andito na tayo sa sinasabi nilang panorama mga kabrid. So ayan, tamang na lang tayo, tamang chill-chilla. Makita nyo yung patakbo natin is yung sektong hindi naman siya nagmamadali, hindi naman siya nagpapa-chillax lang mga kabrid. Yung yung pag may luwag, yan, medyo pigain mo. Pag medyo masikip, dahan-dahanin mo. Wow! Kasi baka dumugo mga kabrid. Dahan-dahan lang pag masikip,
Pag maluwag, paspasin mo. Ikos-ikosin mo ng todo mga kabrid. Pag sumikip na naman siya, dahan-dahan na naman. Yung ano lang ba, hilada. Kumbaga, hilot-hilutin mo lang yung yung pagmamani. Yes. Ganun lang mga kabrid. So, ayan na mga kabrid. Malapit na tayo mga kabrid. So, ayan, inabutan na tayo ng liwanag dito sa bandang panorama mga kabrid. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang po sa pagmamaniho. Nakakapag-share tayo ng mga hindi magandang pangyayari sa atin sa aulabot sa pagmamaniho para po maging aware ang iba. Yung mga hindi pa nakakaranas ng disgrasyang malala na sinasabi, yung tipong disgrasyang medyo may something na kailangan mong ma-hospital. Sana maintindihan niyo yung mga taong kagaya ko na nakaranas na. Mag-ingat-ingat po kayo sa dahan-dahan lang po. Kahit kariton niyang dala mo, pag hindi mo rin kayang disiplinahin ang pagtutulak mo niyan, tatamaan ka talaga ng tatamaan ng sinasabi nilang lintik. So, ayan. Tamang ano lang tayo. Tamang daily vlogs. Naubusan na tayo at kailangan ibahin natin. Kasi panay manok, panay ganito. Ito naman tayo yung tipong may moral lesson or friendly advice sa mga kapwa rider. And then, ayan nakita mo yan mga ganyan, counterflow tayo konti. Kasi one way naman po yan. Ayan mga kabred. So, yung paspasero, may mangyayaring para sa inyo mga kabred. Yung karma nga, isiniserve yan sa atin ng kung ano man ang natin. Hindi pwedeng you get served for what you deserve mga kabred. So ayan, pag disiplinado ka at medyo malumanay kang magmaniho, mahaba ang buhay ng pagmamaniho mo. Pero pag medyo kaskasiro ka mga kabred at medyo alanganin ang mga pasok mo, ang mga singit mo, kahit masikip na bira ka pa ng bira mga kabred, ay hindi maganda ang patutunguhan mo dyan mga kabred. So yan mga kabred, malapit na tayo mga kabred. Medyo makulimlim na lang dahil madaling araw sana po, pero wala na tayo nakikita mga ulap-ulap na mga kapal. Sana po maayos at tuloy-tuloy na po ang panahon mga kabred. Ride safe tayong lahat mga kabred. Ride safe lagi kang isipin mo lagi ang Panginoon sa biyahe bago ka magsimula para lagi kang naaalalayan ng tamang sitwasyon mga kabred. Lagi mo isipin, sana bigyan ako ng sana wala naman tayong sana ayos lang, and sana maihatid kita ng maayos ma'am Gab sa yung tamang patutungan mo. So ayan the last left turn, ayan simbahan, and then yung school ni Gab. Maraming thank you sa inyong lahat.